Alhamdulillah. Mic test. Mic test. Mic test. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maalipin Allah subhanahu wa ta'ala, at tagapakinig, lalo na sa mga kapatid yung mga Muslim, na nasiha pa yun na sa aking sarili bago kayo ng mga kapatid ko sa Islam. Ang patungkol sa sahur o suhor. Yung, ano ba ang suhor o sahur? Yan yung pagkain na kung saan pagkain at inumin bago sumapit ang Salatul Fajr, bago sumapit ang bukang liwayway. Yung paggising natin sa madaling araw, yun po yung sahur nating tinutukoy. Ito, no, which is yan po ang magiging topic natin. Sa pagsusuhor po, pagkain sa madaling araw ay, ito ang hukom po ito sa Islam ay hindi po wajib, pero mas mainam. Mas mainam na ikaw ay magsuhor. Pagkus pag-utos pa ang sabi ng Propeta Sallam, pero ang hukom nito ay hindi wajib. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula ka sa hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Sabi ng Prophet ng naiulat ni Anas na anak ni Malik, kalugdan nawasan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaharu, kumain kayo sa madaling araw. Ito, tasaharu fa inna fi sahuri baraka, kumain kayo, uminom kayo o kumain kayo sa madaling araw. Yun yung pagkain bago sumapit ang buwang liwayway. Fa inna fi sahuri baraka, dahil katotohanan na malaking gantimpala ang yung malaking gantimpala, malaking biyaya, baraka, yung pagkain na yun na kakainin mo doon sa madaling araw. Bakit ka mo mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Unang-unang benefits natin dito, unang-unang magandang aral dito sa hadith na ito ay pagsasalungat natin sa pag-aayuno ng mga ahlul kitab. Sino ba yung mga ahlul kitab? Sino yung mga tinatawag na ahlul kitab? Sila yung mga Christian at saka yung mga Hudyo, na kung saan nag-aayuno sila pero hindi katulad ng atin. Sa atin kasi, pinagkaiba ng pag-aayuno sa kanila, yung sa atin ay kagandahan ng atin ay doon sa madaling araw ay nagkumakain tayo. Pero sila, ang ahlul kitab, ay hindi po sila kumakain sa madaling araw. Pangalawang magandang aral dyan ay may baraka, sapagkat dahil sa ikaw ay kumain sa madaling araw, ay kinabukasan ay medyo mas may lakas ka kaysa doon sa hindi ka kumain sa madaling araw. Kumain ka sa madaling araw, may lakas ka, at dahil may lakas ka, ay marami kang naisasagawang mga kaibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagbabasa ng Quran, katulad ng pagsasala ng sunnah, dahil nga sa at least may mas lakas ka. Kumpara naman doon sa oras na kung saan dumiretso ka, medyo wala ka ng lakas, medyo mas mahina ka. Kaya mas mahina na rin yung pagsasagawa mo dahil nga sa mahina yung katawan. Maaring uhok agad kapag ikaw ay nagbasa ng Quran.
At ang hadith ni Propeta Muhammad sallam an Anas radhiyallahu anhu anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu haddathahu annahum tasaharu ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila salah. Sabi din ni Ibn As, naiulat ni Ibn As, ni Ibn Anas, naiulat ni Anas, kalugdan naman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi niya na si Zaid bin Thabit, si Zaid na anak ni Thabit, kalugdan naman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sinabi niya na sila ay kumain sa madaling araw, tasaharo, kasama ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa yun sa mga adilla, mga batayan na kung saan sunna, maganda, mas malaking baraka yung kumakain ng suhor sa madaling araw. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung sinabi natin na khilafan anil ahlul kitab, pagsasalungat ito sa mga ahlul kitab, ang mga Hudyo at mga Kristyan, na kung saan iba ang kanilang pag-aayuno, walang sahur. Ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad mula sa hadith ni Amr bin al-As radiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faslu baina siyamina wa siyamil ahlil kitab aklu as-sahur. Sabi ni, naiulat ni Amr na anak ni Al-As ibn As, na kung saan kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinagkaiba o ang pagkakaiba ng pag-aayuno nating mga Muslim at ang pag-aayuno ng mga ahlul kitab ay yung pagkain sa sahur. Pagkain sa sahur kapag tayo kumakain. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maganda po na tayo ay kumakain sa sahur. Okay, anong oras po? Anong exact oras na maganda? Alas 2, alas 3, alas 4. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiulat din ito ni Anas bin si Anas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, anna Zaid bin Thabit, na si Zaid na anak ni Thabit, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kanyang sinabi, tasahar na annahum tasaharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila salah thumma qultu, sinabi ni Anas, sabi ni Anas kay Thabit, na kung saan ni Zaid bin Thabit, sabi ni Zaid bin Thabit na kung gaano ba katagal bago nung ginawa nila yung pagkain na yung kasamang Propeta sallam, tapos saka sila nagsagawa ng pagdarasal ng Salat al-Fajr. Ang sabi ni Zaid bin Thabit ay qadru 50 aya. Yung pagitan nun, nung sila ay kumain at saka nung nagsalang Propeta sallam, ay nagbasa sila ng umabot ng 50 aya, 50 verse sa Quran. So, ang ilan sa mga ulama, nasabi nila ng mga 13 to 15 minutes before ng Salatul Fajr. So, maganda po na tayo ay kakain ng pagkain, magsusuhor tayo sa oras na
13 to 15 minutes bago magsala ng Salatul Fajr. Sapagkat yun po yung maganda. Kapag kumain tayo ng ganong oras ay mas may lakas tayo sa umaga. Mas malapit doon sa umaga. So maganda po na tayo ay kumakain sa sahur ng isa ganon. Tayo ay nagsasohor ng isa ganon ay mas may lakas tayo sa umaga at hindi tayo kaagad-agad mawala ng lakas. Hindi tayo kaagad-agad magutom kaagad o di kaya hindi tayo kaagad mauhaw. Kaya tayo ay makakapagsagawa ng ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lang po ang aking may babahagi sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.